Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Simula nang mamulat sa hirap ng buhay ang Filipino na si John Quizzo, tulad ng ibang mga Filipino, ay pinangarap nitong mga ibang bansa para makaahon sa kahirapan. Mas lalo pa nitong nilakasan ang kanyang loob na magkaroon siya ng anak. Kaya upang makamit ang kanyang pangarap at magkaroon ng maayos na buhay ang lumalaki niyang pamilya, ay nagsipag si John para makapag-ipon. At habang nag-iipon ng pera ay madalas si John sa social media at internet para maghanap ng mga lehitimong ahensya na makakatulong sa kanya. Nang makahanap, si John ay nag-resign sa kanyang trabaho upang mag-focus sa pag-aaksikaso sa kanyang mga papeles. Ang kanyang pamilya ay masaya sapagkat unti-unti na nitong natutupad ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng ilang buwan, si John ay emosyonal na nagpaalam sa kanyang pamilya. Sa eroplano ay puno ito ng pangarap dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng golden ticket para makamit ang kanyang Canadian dream. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, ang dapat na inaasahang padala ng pamilya nito sa Pilipinas ay hindi nangyari. Sa halip, sa interview na ito ay binahagi ni John na siya ay naging isang pulubi. Ang mga tao ay hindi maintindihan ang nangyari at ang ilan ay kinwestiyon na baka naman mapili si John sa mga trabaho. Ngunit ipinaliwanag nito na ginawa niya ang lahat ng suggestions ng ahensya sa kanya. At sa huling parte ng interview ay nagbigay siya ng babala na kahit matindi ang kagustuhan mo na makarating sa ibang bansa, ay sana maging mapanuri ka at huwag ka basta-bastang magtitiwala. I cannot pay the debt. I can't find a job. I can't even support my son. Dahil dyan ay nalaman ng publiko na kaya pala ito namulubi sa Canada ay hindi sa dahil ito ay tamad o mapili sa mga trabaho. Sa halip ay ibinahagi ni John na naloko pala siya ng isa ring Filipino. Ibinahagi nito na nakarating siya sa Canada dahil sa tulong ng kumpanyang Link for Staff. Ang mga taong yan ay ilan lamang sa napakaraming Filipino na natulungan ng kumpanya. Sa dami ng positibong feedback at patunay na magaling nga magpadala ang mga ito ng mga skilled workers sa Canada, si John ay hindi nagdalawang isip na lumapit sa ahensya. Nang makuha niya ang impormasyon kung ano ba ang dapat niyang asikasuhin mga dokumento, ay kaagad siyang nag-resign sa trabaho. Nang makumpleto ang mga papeles, ito ay lumipad na patungong Canada. Gamit ang student visa na ibinigay sa kanya ng ahensya, ito ay nakapag-enroll sa eskwelahan. Pero kalaunan ay nagdesisyon siyang mag-drop out sa college sapagkat pinangakuan siyang makakakuha ng work permit. Ngunit ang ipinangakong papeles ay hindi niya nakuha agad. Sa tagal ng kanyang paghihintay at taas ng cost of living sa Ontario ay mabilis na ubos ang dala niyang pera. Kahit ang bilhin niya mga produkto sa grocery store ay mga discounted o nasa clearance, sa dami ng bills na dapat niyang bayaran habang naghihintay sa work permit, ay unti-unting kinabahan si John sa kalagayan niya. Lagi siyang nagpa-follow up sa opisina ng ahensya pero ang laging sinasabi ng mga ito ay pinoproseso pa nila ang mga papeles. Pagkalipas ng ilang buwan na hindi niya pagbabayad sa kanyang bills, si John ay tuluyan ng napatalsik sa inuupahan niyang apartment. At kahit pagkain ay hindi na rin ito mabili. Dahil sa kakulangan na rin ng mga taong pwede niyang malapitan, si John ay nagtungo na sa homeless shelter. Kalaunan, sa tulong ng mga abogado na libreng nagbibigay ng kanilang serbisyo, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para idemanda ang ahensya. Doon pa lamang niya napagtanto na hindi lamang pala siya ang naloko. Dahil ayon sa record, ang Link for Staff na pinapatakbo ng Filipina na si Janet Mosquito ay marami na palang naloko.
Base sa ulat noong 2018, 4 na mga Pinoy ang sinampahan ng kaso ang ahensya. Ngunit sa halip na tumigil, si Mosquito kasama ang ilan nitong mga kakuntsaba ay patuloy pa rin sa pagbabahagi sa social media, specifically sa Facebook ng mga Pinoy na di umunoy matagumpay na nakalipad at nagkaroon ng trabaho sa Canada at iba pang bansa. Kaya naman ay nagkaroon pa rin sila ng maraming mga kliyente. Kung ikaw ay mapapadpad sa page ng Link for Staff, maaaring paniwalaan mo na talagang lehitimo ang ahensya. Sapagkat maraming mga Pinoy ang matagumpay na nakarating sa Canada tulad ng babaeng ito na ibinahagi na nabago ni Mosquito ang takbo ng kanilang buhay. Sa tulong and guidance po ni na Miss Janet Mosquito as well as her team po, Link for Staff, Team Borderal po. And sila po yung nagpo-process ng papers ko since 2022 until up to date po. Siya at ang kanyang ama ay nagawang makapasok sa Canada sa tulong ng Link for Staff. Pero sa halip ng work permit o visa, ang ginagawa ni na Mosquito ay kunan sila ng student visa. At kung sila ay nasa Canada na, ay kailangan nilang mag-drop out sa college o kaya naman ay tapusin ang kanilang pag-aaral. Kapag hindi na sila pumapasok sa eskwelahan ay doon pa lamang ipoproseso ang kanilang work permit. Nang sila ay dinimanda, ayon sa report, ay binago ng Link for Staff ang pangalan ng kanilang ahensya at tinawag na nila itong Borderald Consulting. Bagamat nagbago ang pangalan ay wala namang nagbago sa kanilang modus. Noong 2024, ilang mga Filipino rin ang idinimanda ang kumpanya ni Mosquito. Sapagkat tulad ni John, nang makarating sila sa Canada ay hindi nila nakuha ang ipinangakong work permit. Nang humingi sila ng refund ay pinagalitan pa sila ng staff. Kaya sa kanilang galit ay idinimanda nila ang mga ito sa pagbabaka sakaling mabawi nila ang kanilang perang ibinayad. Pero katulad ng dati, sa halip na asikasuhin ang mga kaso laban sa kanila, si Mosquito ay nagbukas ulit ng ibang ahensya. At mapapansin mo sa comment section ng kanilang social media page na marami pa ring mga Pinoy ang nagtatanggol kay Mosquito. Ang ilan ay taos-puso ang pasasalamat dito, ngunit kahit tila puro mga supporters nito ang nasa kanilang page, may iba naman ang hindi nagpigil na tawagin siyang isang scammer. Base sa ulat, ang mga taong marahil kontento sa pagtulong sa kanila ni Mosquito ay marahil nakarating sa Canada bago ang taong 2022. Kung ikaw ay gustong magpunta sa Canada sa mabilisang paraan, ang isang option na ibibigay sa iyo ng ahensya ni Mosquito ay maging isang international student. Kung ikaw ay nasa Canada na, ikaw ay papasok ng ilang linggo sa college. Tapos kung gusto mong makapagtrabaho na, ay kailangan mong mag-drop out sa kolehiyo. At doon pa lamang nila ipoproseso ang iyong mga papeles para magkaroon ka ng work permit. Maaaring gumana ang taktikang yan dati pero nang sumapit ang taong 2022, ang mga mambabatas ay binago na ang kanilang batas. Upang maprotektahan ang mga immigrant workers sa mga scammers, ang Employment Protection for Foreign Nationals sa Ontario ay mahigpit na pinagbabawalan ang mga recruiters na hinga ng pera ang mga taong gustong magtrabaho sa Canada. Sa bagong batas ay ang employer mismo ang kailangang magbayad sa recruiter kung sakaling gusto nilang mag-hire ng mga empleyado. Kaya ang ginagawang pagkalap ni na Mosquito ng pera mula sa mga Pinoy ay isang iligal na gawain. Si Mosquito na napatunayan na hindi isang abogado o immigration consultant ay kilala rin ito na top 1 sa panloloko sa listahan ng Ontario Ministry of Labour. Ang trial ay nagtapos pagkalipas ng ilang buwan at ito ay napatunayang guilty sa panloloko sa daang-daang mga Filipino. Nang matapos ang trial, ang Embahada ng Pilipinas sa Canada ay nag-issue ng statement kung saan sinabi nila na dapat iwasan ang mga ahensya na pagmamay-ari ni Mosquito dahil ang modus nito ay kinukonsiderang gawain ng isang scammer. Ngunit kahit ito ay napatunayang guilty, mapapakamot ka na lang sa ulo sapagkat kahit binago na nga ang batas sa Canada patungkol sa mga foreign workers, nakakapanlumo naman na walang nagbago sa parusa sa mga taong manluloko tulad ni Mosquito. Sa halip na makulong, ang binansagang scammer ay inutusan lamang ng judge na magbayad ng 250,000 Canadian dollars sa kanyang mga nabiktima. Kaya as of this recording, ay patuloy pa rin ang pagre-recruit nito.
Si Jerwin Royupa ay born and raised sa probinsya ng Pangasinan. Ito ay merong 4 na kapatid at ang binata ay inilarawan na mabait, sweet, mapagmahal na anak, kapatid at kaibigan. Nang makatapos ng pag-aaral sa Calasiao Comprehensive National High School, naging malinaw sa pamilya ng binata na gusto nitong maging pastor at isang agriculturist, kaya pinagtulungan nila itong mapatapos. Pag-ibig mo totoo yan, pag-ibig yan, tanda yan, hindi mo ko iwan. Sa loob ng ilang taon ay matyagang nag-aral si Jerwin at noong buwan ng Hunyo taong 2017, ang mga magulang nito ay masaya sapagkat nakapagtapos ito ng kursong Bachelor of Science in Agriculture sa Pangasinan State University. Sa larawan na ito ay makikita mo na proud ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng graduation kasama ang ilan niyang mga kaibigan, si Jerwin ay umakyat sa Mount Pulag at sa caption ay lagi nitong sinisigurado na ibinibigay niya ang papuri sa Panginoon. Noong sumapit ang taong 2018 ay nagdiwang muli ang pamilyang Royupa sapagkat nagawa nitong makapasa sa board exam. Sa litratong ito ay pinakita ni Jerwin na siya ay naging parte at nagtrabaho ng panandalian sa Bureau of Soils and Water Management sa kanilang probinsya. Pagkatapos niya makakuha ng experience ay inasikaso nito ang kanyang passport at noong February 6, 2019 ay ginulat niya ang lahat ng ibinahagi niya sa kanyang social media account ang larawan ng boarding ticket at kanyang passport. Sa caption ay nakalagay na ito pala ay pupuntang Australia. Ang comment section ay napuno ng papuri sa binata. Ngunit pagkalipas lamang ng 5 linggo simula nang makarating ito sa Australia, ang lahat ng taong nakakakilala dito ay magugulat nang kumalat ang balita na ang 21 taong gulang ay patay na. Base sa ulat, ang pamilya nito sa Pilipinas ay nakatanggap ng tawag noong March 15, 2019, kung saan sinabi sa kanila na ito ay sinugod sa Royal Melbourne Hospital. Ngunit kahit anong galing ng mga doktor doon ay hindi na ito naisalba pa dahil sa tindi ng nangyari. Ang mga tao ay mas lalong na-curious nang makumpirma na ang nangyari ay hindi isang aksidente. Ang ilan ay mabilis na tingnan ang mga public post ng binata at doon ay naghinala sila na baka naman kinuha ni Jerwin ang sarili nitong buhay dahil sa kalungkutan. Mapapansin na ang excitement nitong nararamdaman nang siya ay makarating sa Australia ay unti-unti naglaho. Tulad ng iba mga OFWs na piniling iwan ang kanilang pamilya sa Pilipinas, si Jerwin ay na-homesick din. Salamat sa social media at internet ay mabilis na lamang niyang nakakausap ang mga ito. Nagluluto rin ito ng mga pagkaing Filipino at kahit nahihirapan ay nagagawa pa rin ito maging katatawanan ang isang sitwasyon. Pero sa lahat ay binahagi ni Jerwin na ang talagang sandata niya sa kalungkutan ay ang kanyang paniniwala sa Panginoon. Ito ay madalas magbahagi ng mga Bible verses at 48 oras bago siya pumanaw, ibinahagi pa ni Jerwin ang verse na ito sa kanyang mga kaibigan. Kaya ang ilan ay hindi talaga naniniwala na ang taong tulad nito ay susuko ng ganun-ganun na lamang. Ngunit ang iba ay nagsabi na baka talagang nagpakamatay ito dahil ayon sa taong nagsugod dito sa ospital, ang binata ay kusang lumabas sa umaandar na sasakyan. Nang makarating sa Pilipinas, ang nangyari ay kaagad in-interview ng mga news outlet ang pamilya ni Jerwin. At doon ay itinanggi ng mga ito na ang kanilang kaanak ay hindi nagpakamatay sapagkat nakatakda sana pala itong umuwi ng Pilipinas noong katapusan ng Marso. Nasa hospital daw yung kapatid ko na aksidente, tapos critical daw. He suffered internal bleeding sa head, tsaka sa chest and abdomen niya. Hindi niya gagawin yung ganong bagay sa sarili niya na nasaktan yung sarili niya. Meron po kaming usapan ni Jerwin na March 30 ang ibinook na flight. So paano po mangyayari yun na March 14 ihahatid na siya? Sa interview ay naibahagi rin ng kapatid nito na kaya pala nakarating ang biktima sa Australia ay dahil sa 407 training visa.
Gamit ang visa na yan ay mabibigyan ng isang tao ng pagkakataon na mabisita ang Australia habang kinukumpleto ang Professional Development Training Program. Sa madaling salita ay mabibigyan ka ng pagkakataon para mapaunlad ang iyong kaalaman. At sa kaso ni Jerwin ay ang husay niya bilang isang agriculturist. Sa immigration records ay nakalagay na ang sponsor nito ay isang winery na makikita sa New South Wales. Ang posisyon nito ay pinaghalong management trainee at crop farmer. Ayon sa kapatid ni Jerwin, ito ay excited hindi lamang sa dahil magkakaroon nito ng karagdagang kaalaman, pero ang end goal talaga ng binata ay makatulong sa kanilang mga magulang na nasa Pangasinan. Sa kadahilanan na ito ay 21 taong gulang lamang, ang pamilyang Royopa ay hindi naiwasan na mag-alala. Pero karamihan sa mga ito ay nagkasundo na ligtas ang kanilang kapatid sapagkat Australia naman ang pupuntahan nito at hindi Middle East. Nang ito ay makarating sa New South Wales, katulad ng mga post nito sa social media, ang excitement na naramdaman nito ay unti-unti naglaho at ayon sa mga otoridad, ang kalungkutan nito ay hindi lamang dahil sa namimiss nito ang kanyang pamilya sa Pangasinan, pero dahil may matindi na pala itong pinagdadaanan. Kung matatandaan mo kanina, nabanggit ko na siya ay sasailalim sa isang Professional Development Training Program, pero hindi yan nangyari. Sa halip, pagdating nito sa vineyard, ay wala na itong ginawa kundi magtrabaho na umaabot ng 10 oras sa isang araw kahit na tirik pa ang araw. Kahit walang sahod ang pagiging trainee nito, nasa kasunduan naman ang kanyang sponsor na kumuha sa kanya na makakatanggap si Jerwin ng monthly allowance na 135 Australian dollars o halos 5,500 pesos. Pero kahit mahigit 200 oras na siyang nagtrabaho sa loob ng 5 linggo, ni Singkong Duling ay walang ibinigay ang kanyang sponsor. Sa tindi at hirap na kanyang nararanasan ay minabuti na lamang nitong wag nang tapusin ang nasabing training program at umuwi na lamang ng Pilipinas. Ngunit hindi na yan nangyari sapagkat sa chat na ito ni Jerwin sa kanyang kapatid ay ibinahagi niya na natatakot siya sa kanyang amo at nalaman din ng pamilyang Riopa na kinuha rin ng amo nito ang kanyang passport. Kaya duda sila na hindi ito kusang nagpakamatay. Ang sinabi nilang yan ay sinang-ayunan ng mga otoridad pagkatapos mabasa ang resulta ng isinagawang investigasyon ni Deputy State Coroner Rebecca Hosking. Sa report na isinumite nito ay inirekomenda niya na ang mga otoridad ay kailangang imbestigahan ang sponsor ni Jerwin dahil baka may kinalaman ito sa pagkamatay ng binata. Sinang-ayunan nito ang sinabi ng mga kapatid ng biktima na napakahirap nga ng ginagawa ng binata sa vineyard. Napatunayan rin na hindi nga ibinigay kay Jerwin ang monthly allowance na nasa kasunduan. At ang malala, bukod sa pagkuha sa passport nito, noong March 15 pala kung kailan ito lumabas sa tumatakbong sasakyan ay sinasabihan nito na kanyang sponsor na kapag hindi niya sinunod ang mga utos ay meron lamang itong 2 lugar na kalalagyan, ang airport o kaya police station. Naniniwala ang coroner na ang desperado, malungkot at takot na si Jerwin ay maaaring kusang binuksan ang pintuan para makatakas sa kanyang sponsor o maaaring ito ay itinulak papalabas. Kaya para malaman kung may nalabagbang batas ang may-ari ng vineyard at para na rin tingnan kung pwede ba itong makasuhan, ang coroner ay inirekomenda na dapat imbestigahan ng New South Wales Police ang sponsor nito. Ang nangyari kay Jerwin ay naging daan para i-review, baguhin at higpitan ng Department of Home Affairs ang kanilang tuntunin sa pag-approve ng mga sponsors upang masigurado na meron talaga mga itong training activities. Sa paraang yan ay naniniwala sila na may iiwasan ang mga mapang-abusong sponsors na gawing alila ang mga taong gustong gamitin ang 407 training visa. As of this recording, ang sponsor ni Jerwin ay iniimbestigahan pa lamang para tingnan kung ito ay maaaring sampahan ng mga kaso. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito.
At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.